Nabalita ni Arthur na naging bully ng school ang kanyang hindi makabasag pinggan na nobyang si Lisa. Ang sabi niya ay baka nagbago na ito. Ngunit dahil hindi siya panatag ay inutusan niya ang kasambahay na obserbahan si Lisa. At laking gulat niya nang malaman ang totoong pagkatao ng nobya. Ipagpapatuloy pa rin kaya niya ang relasyon niya rito sa kabila na ang kanyang mga nalaman, o hihiwalayan ito at maghahanap ng mas matinong nobya? Simulan na natin ang kwento para sa araw na to. Maraming naririnig na chismis si Arthur sa kanilang office tungkol sa kanyang 3 buwang nobya na si Lisa. Oo pre, noong high school kami, napagalitan niyo ng teacher namin dahil nandadaya. At saka, ang totoo niyan, bully talaga yun dati. Alam mo, sa buong high school days yata namin 3 estudyante na napadrop out niya. Halos araw-araw kasi niyang binubuli. Sabi ng kaibigan ni Arthur sa office na si Morgan. Ano ka ba? Sobrang bait kaya ni Lisa. Imposibleng magawa niya yun. Hindi maniniwala si Arthur sa chismis na to. Dahil sa 3 buwan nilang magkasama na nobya, kailanman hindi niya ito nakita ng kasamaan ng ugali. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mong paniwalaan. At saka hindi namang porket nagawa niya yan dati ganun pa rin ang gagawin niya ngayon. At ganun pa rin siya ngayon. Nagbabago ang tao. Parang ikaw, hindi ka naman playboy nung college tayo. Pero kita mo naman ngayon, ibang iba ka na. Natawa naman si Morgan. Sira ka talaga. Hindi ako playboy no. Lalaki lang talaga ako. Ano magagawa ko? Nakitawa naman si Arthur. O sige na, balik ka na sa trabaho at baka sisantihin pa kita. Pagbibiro ni Arthur. Si Arthur kasi ang operation manager ng isang financial company. Nakilala ni Arthur si Lisa sa isang dating app. Unang kita pa lamang niya sa larawan ng dalaga roon ay nabighani na siya kaagad dito. Kung kaya't kaagad siya nag-swipe right. Wala pang 10 minuto ay nag-match kaagad sila. Kaya siya ang unang nag-message dito. Halos 1 buwan din silang nagpalitan ng message doon hanggang sa nagpasya silang magkita sa Fairview. At nasundan parang ilang pagkikita iyon hanggang sa nagkagustuhan sila. Napakaganda ni Lisa. Parang isang anghel ang kanyang itsura na tinernuhan pa ng ganda ng ugali nito. Ang isa sa mga nagustuhan ni Arthur kay Lisa ay dahil sa pagiging konserbatiba nito. Kung manami, parang hindi ito makabasag pinggan. Habang nasa kanyang seat sa office at ginagawa ang ilang trabaho ay hindi mawala sa isipan niya ang sinabi ni Morgan. Kaya naman nang mag-lunch ay niyaya niya si Lisa na kumain sa isang coffee shop sa baba lamang ng building. Si Lisa ay nagtatrabaho sa ibang department ng company, kaya bihira lang sila kung magkita sa building. Mabuti na lang at sabay ang kanilang pasok, lunch at uwian. Oh, kamusta nga pala yung work mo? Tanong ni Arthur at humigop ng mainit na kape. Ayun, okay naman. Medyo stressful pero kaya naman. Ganun ba? I know, kaya mo yan. Pagbibigay lakas ni Arthur. Thank you. Gustong kausapin ni Arthur ang nobya tungkol sa kwento ni Morgan. Ngunit hindi niya alam kung kailan niya ito isisingit sa kanilang usapan. Naghintay siya ng ilang sandali at nang makatsyempo ay sa kanya ito binuksan. Nagklaro siya ng lalamunan bago niya ito sinimulan. Nga pala Lisa, may question lang ako sa iyo. Kasi may kakilala ako na nagkwento sa akin about sa past mo noong high school. Pilit nang umiti si Lisa. Ngunit makikita ang kaunting kaba sa mukha nito. Sino? And anong sabi niya? Nagklaro ulit ng lalamunan si Arthur. I don't actually believe in him. So I hope, don't get me wrong ha. Gusto ko lang malaman kung ano ang magiging tugon mo rito. Ngumiti si Lisa. Mas nilawakan niya ang ngiti para ipahiwatig na wala siyang dapat na ipag-alala. Sure, Arthur, it's okay. Sabihin mo na.
Kasi sinabi niya sa akin na isa ka raw bully noong high school ka. At may 3 estudyante ng araw na na-drop out dahil sa'yo. Is it okay kung itanong ko kung totoo ba yun? Halos mablangko ang mukha ni Lisa. Ngunit hindi pa rin niya tinanggal ang peking ngiti sa kanyang mga labi. Pwede ko bang malaman kung sinong nagsabi niyan sa'yo? Sorry, hindi ko pwedeng sabihin but it's okay kung ayaw mong pag-usapan ng tungkol dyan. No, it's okay. Si Lisa naman ang naglaro ng lalamunan. Ang totoo niyan kasi hindi naman yun bully talaga. Nag-appear lang na ako yung bully dahil ang taong iyon ang una ng bully sa friend ko. So, iginanti ko lang ang friend ko. I know hindi ka maniniwala. Ano ka ba? Bakit naman hindi ako maniniwala? Hinawakan ni Arthur ang kamay ni Lisa na sobrang lamig. Nagtitiwala ako sa iyo, Lisa. Kaya huwag ka mag-alala. Thank you sa tiwala, Arthur. Nakangiting sabi naman ni Lisa. Nang matapos silang mag-lunch ay bumalik na sila sa kani-kanilang office. Nang magbanyo si Lisa ay nakatagpo niya sa hallway patungo sa banyo si Morgan. Magkatabi kasi ang banyo ng lalaki at babae. Dahil nasa isang palapag lang ng building ang kanilang department ay minsan ay nagkakasalubong sila rito. Kaklase ni Lisa si Morgan noon kaya naisip niyang baka ito ang nagsumbong kay Arthur tungkol sa nakaraan niya. Kaya naman nilapitan niya ito. Ngumiti siya. Morgan, pwede ba kitang makausap? Oh, Lisa, sure, why not? At nagtungo sila sa rooftop ng building. Mahangin sa lugar na yon. I know ikaw ang nagkwento kay Arthur ng tungkol sa nakaraan ko sa high school. Medyo hindi mo lang kasi alam yung buong picture. Pero hindi naman talaga kasi ako ang nanguna. Si Fiona naman talaga kasi ang naunang mambuli kay Janice. Siyempre, kaibigan ko si Janice kaya hindi ako pumayag. Kaya ayun, gumanti na lang ako. Komento naman ni Lisa. Pero hindi naniniwala si Morgan sa kwentong ito. Naniniwala kasi siya na hindi kayang gawin ni Fiona ang mambuli. Gayunpaman ay nagkunwari na lamang siyang naniniwala. Sorry kung nasabi ko yun kay Arthur. Okay lang. Sana huwag ka na magkwento sa kanya ng mga nagawa ko sa past. Past na rin naman kasi yun eh. Ayoko kasing ma-turn off sa akin si Arthur. I just love him so much at ayokong mawalan siya ng gana sa akin dahil lang sa kung ano ang nangyari sa nakaraan. Sorry ulit. Sabi na lang ni Morgan. Sige, thank you for your time ha. Babalik na rin ako sa office. At umalis na nga si Lisa. Naiwan naman sa rooftop si Morgan habang litong-lito. Hindi kasi ganito ang Lisa na nakilala niya noon. Ang kilala niyang Lisa noon ay walang kasing sama ang ugali. Matapobre ito sa mga pangit at palaging ipinapagawa mga assignment sa mga estudyanteng binubuli nito. Napabuntong hininga na lang si Morgan. Ay, kung sa bagay, pwede naman magbago ang isang tao. Baka nga naman nare-realize na niya ang mga kasalanan niya noong high school. Kaya ngayon ay nagbabagong buhay na siya. Iyan na lang ang nasabi ni Morgan at bumalik na rin siya sa kanyang seat. Nang mag-uwian ay sakay na ng kotse sina Arthur at Lisa. Kotse ito ni Arthur. Galing sila sa restaurant at nag-take out ng food. Ihahatid kasi ni Arthur ang nobya sa apartment nito. Hay, nakakapagod ang araw na to no? Sa off natin, date naman tayo. Sabi ni Lisa. Sure, date tayo. Matagal-tagal na rin naman tayong hindi nakakapag-date eh. Maya-maya sa gilid ng kalsada ay may nakita silang matandang pulubi. Oh, kawawa naman si Lola, Arthur. Itigil mo muna ang kotse. Ha? Why? Kasi ibibigay ko lang itong take-out food ko. Mas kailangan niya ito. Paano ang lola mo? Tanong ni Arthur. Orderan ko na lang siya ng food. Tumigil nga sa gilid ng kalsada si Arthur. At lumabas naman si Lisa at ibinigay sa matandang pulubi ang take-out food.
Matapos ay muling bumalik si Lisa sa kotse. Napakabait talaga ng nobya ko, nakangiting sabi ni Arthur. Malapit talaga kasi ang loob ko sa mga taong katulad niyan na hikaw sa buhay. Iniisip ko pa lang kasi na kung ako nasa lugar nila ay talagang maiiyak ako. Kaya bilang pasasalamat sa ating Panginoon, bumabawi ako sa mga taong nangangailangan. Iyan ang girlfriend ko. Very good, sabi ni Arthur. Natawa naman si Lisa at pinalo pa sa braso ng mahina si Arthur. Ikaw talaga, hindi naman ako ganun kabuti. Siyempre, tao rin ako. Minsan nakakagawa rin ng hindi tama. Very humble din, sabi pa ni Arthur. Kaya nga kahit anong marinig kong chismis galing sa ibang tao, hindi pa rin ako maniniwala sa kanila. Kasi ako na mismo nakaka-witness kung gaano kabusilak ang puso mo. Kinilig naman si Lisa at nakaliti ang mga tainga niya sa papuring ito ni Arthur sa kanya. Gumagaan ang pakiramdam niya sa tuwing pinupuri siya ni Arthur. At ito ang dahilan kung bakit palagi siyang gumagawa ng kabutihan sa harap ni Arthur. Kapag pinupuri siya ni Arthur ay sa ganitong paraan niya nararamdaman na mahal siya nito. Kinabukasan, dumating ang mga bagong hire na employees. May 3 new hires sa department ni Arthur at mayroon ding new hires sa department ni Lisa. Nang magbanyo si Lisa ay nagtungo siya sa sink at naghugas ng kamay. Maya-maya ay nakita niya si Fiona na gumamit din ng sink. Si Fiona ang kaklasing dati niyang binuli noon. Noong una ay hindi siya napansin ni Fiona. Ngunit dahil sa naging reaksyon niya ay saka siya napansin ni Fiona. Nagulat din si Fiona nang malamang naririto ang dating bumuli sa kanya. Fiona? Hindi makapaniwalang sabi ni Lisa. Ikaw? Dito ka pala nagwo-work? Sariwa pa rin sa mga alaala ni Fiona ang lahat ng pambubuli sa kanya ni Lisa noon. First day ko ngayon sa work, sabi ni Fiona. Nang tanungin ni Lisa kung saang department si Fiona ay nagulat siya nang malamang same department ito ni na Morgan at Arthur. Dahil doon ay lalo siyang natakot na baka marami pang maikwento si Fiona sa kanyang nobyo. Ipinagpatuloy na ni Fiona ang paghuhugas ng kamay at matapos ay lumabas na ito ng banyo. May galit pa rin siya kay Lisa magpahanggang ngayon. Nang makalabas siya ng banyo ay nanumbalik sa kanyang isipan ang lahat ng mga ginawang masasama sa kanya ni Lisa. Sariwa pa sa kanyang memorya kung paano siya binato-bato ni Lisa ng mga nilukot na papel. Pahiyain sa mga kaklase, buhusan ng orange juice, sampal-sampalin sa banyo at ang pinakamasama sa lahat ay ang pagsunog ni Lisa sa kanyang pulso-pulsuhan gamit ang mainit na nakasinding sigarilyo. Hindi na mawawala pa sa kanyang katawan ang peklat na memorya ng kasamaang ginawa sa kanya ni Lisa. Maya-maya ay sinundan siya ni Lisa. Kaya naman takot na takot siya na baka kung ano ang gawin sa kanya ni Lisa. Hanggang ngayon kasi ay may takot at trauma pa rin siya sa dating kaklase. Sinabayan siya nito sa paglalakad. Na-meet mo na ba yung operation manager natin? Tanong ni Lisa. Yes, kinausap na niya kaming mag-new hire. Bakit mo na itanong? Nakababa lang ang tingin ni Fiona. Hindi niya magawang tingnan sa mga mata si Lisa. Siya ang boyfriend ko. Sana wag mo na maikwento sa kanya kung ano man yun nangyari sa nakaraan. Kasi nakaraan na rin naman yun. Sabi ni Lisa nang nakangiti. Ganun ba? Ayos lang naman sa akin. Marahang hinawakan ni Lisa ang balikat ni Fiona. Ngunit labis na takot ang naramdaman ni Fiona dahil doon. Ang akala kasi niya ay sasaktan siya ni Lisa. Natawa naman si Lisa. Ano ka ba? Hindi kita sasaktan. Nag-matured na ako. Hindi na ako kagaya ng dati. Mauna na ako, sabi ni Fiona at binilisan niya ang paglalakad palayo kay Lisa. Si Lisa naman ay napahulikip-kip habang sinasamaan ng tingin si Fiona na naglalakad palayo. Nag-isip siya ng paraan upang mawala si Fiona sa same department ni Arthur.
Kaya naman nagtungo siya sa HR at nakiusap sa kaibigan na ilipat ng department si Fiona sa kanilang department. Nangako naman ng kaibigan na ililipat nga nito si Fiona sa kanilang department. Samantala, habang ipinapaliwanag ni Arthur kay Fiona ang tungkol sa trabaho niya ay napansin niya ang peklat sa pulso-pulsuhan ni Fiona. Oh, may peklat ka pala dyan, Fiona? May I know what happened there? Ngumiti naman si Fiona. Ito ba? Ang totoo niyan, sinunog ito lang dati kong kaklase noon sa high school. Actually, nag-work siya rito pero nasa ibang department lang. Nagulat naman si Arthur. Sinunog? Bakit naman niya yun ginawa? Hindi ko rin alam kung ano ba yung tumatakbo sa isipan ng mga taong bully. Kaya hindi ko rin masasagot ang tanong niyo, sir. It's okay. Kung sabihin mo sa akin kung sino. Promise, I won't tell anyone. I'm just real curious. Actually, sir, nakiusap po siya sa akin kanina na wag itong sabihin kahit kanino. Kasi pas na rin naman daw yun. Classmate ko siya sa high school. Although never siyang nag-apologize sa akin. Hindi ko na lang siya papangalanan. Pero one thing for sure is kilala niyo po siya. Malapit nga po siya sa inyo kasi yun ang sabi niya sa akin. Napaisip naman si Arthur kung sino kaya ang marahilang tinutukoy ni Fiona. Sa pagkakaalala niya ay wala namang ibang malapit sa kanya sa ibang department. Sa kaedaran lang ni Fiona. Kung kaklase ito ni Fiona noon ay malamang ay malapit ito sa edad ni Fiona. Sa ibang department ay puro mga lagpas 30 na ang malapit sa kanya. Ang namumukod-dangi lamang na naisip niya ngayon ay si Lisa. Kaya naman ang matapos niyang turuan si Fiona ay nilapitan niya si Morgan. Sa pwesto nito habang abala ito sa trabaho. Umupo siya sa swivel chair sa tabi ni Morgan. Pre, yung new hair pala na si Fiona. Same school lang ba kayo nung high school? Kilala mo ba siya? Yes. Magkaklase kami pero isang buwan lang yung tinagal niya dahil nag-transfer din siya kagad sa ibang school. Kaya for sure, hindi na rin niya ako naaalala. May nakita kasi akong peklat sa wrist niya. Ang sabi niya, sinunog yun ang kaklase niya sa high school. I'm not sure kung nangyari yun nung the same time na magkaklase kayo. Well, yes. It happened that year. Binuli siya ng kaklase ko ng sobra. Tapos sinunog niya ng sigarilyo ang wrist ni Fiona. Kawawa nga eh. Awang-awa ako sa kanya that time. Sinabi rin niya na nasa kabilang department lang yun at malapit pa raw sa akin. Kilala mo ba yun? Napahulikip-kip si Morgan ng upo at sumandal sa backrest ng upuan. Well, hindi mo magugustuhan ang sasabihin ko. Baka sabihin mo lang sa akin na nagsisinungaling ako. Sino ba kasi yun? Lalong napapaisip si Arthur. Yung girlfriend mo yun. Laking gulat ni Arthur sa kanyang narinig. Halos hindi siya makapagsalita ng ilang sandali sa kanyang narinig. Para sa kanya ay napaka-imposible itong gawin ni Lisa. Kaya upang kumpirmahin ay si Fiona mismo ang kanyang tinanong. Hanggang sa huli ay napaamin din niya ito. Ipinagtapat nga nito na si Lisa nga ang may gawa nito sa kanya. Dito ay hindi tumigil si Arthur sa pagtatanong kung ano pa ang ginawa ni Lisa rito. At hindi siya makapaniwala sa lahat ng mga narinig niya. Detalyado kasi ang paglalarawan ni Fiona sa lahat ng mga ginawa ni Lisa sa kanya. Nang ikwento naman ito ni Fiona ay gumaan ang pakiramdam niya. Kailanman ay hindi siya nakaganti kay Lisa noon. At kung hiwalayan man ni Arthur si Lisa matapos sa mga narinig nito mula sa kanya ay matutuwa siya. Dahil parang iyon na rin ang ganti niya sa dalaga. Ngayon, napag-iisip niya na hindi pa rin nawawala ang galit niya sa dalaga. At matatahimik lamang siya kapag nakaganti siya rito. Aniyay, magandang ganti nga kay Lisa kung hiwalayan ito ni Arthur. Samantala, hindi matahimik si Arthur ng araw na yon. Natapos na lang ang oras ng trabaho ngunit ang kanyang isipan ay okupado pa rin ang natuklasan niya kay Lisa. Naniniwala siyang nagsasabi ng totoo si Fiona
dahil wala naman itong dahilan upang magsinungaling sa kanya. Bagamat ganito ang mga natuklasan niya kay Lisa ay binaliwala pa rin niya ito dahil mahal niya ang dalaga. Kinabukasan, nagulat na lang si Arthur nang bigla na lang nakatanggap siya ng email galing sa HR na nagsasabing pagpapalitin ng department si Fiona at ang isang new hire galing sa department ni Lisa. Laking pagtataka niya kung bakit ito nangyari dahil sa 5 taon niyang pagtatrabaho rito ay ngayon lang ito nangyari. Kaya naman nang mag-lunch ay kinausap niya ang HR na nag-email sa kanya at tinanong kung ano ang dahilan ng pagpapapalit kay Fiona sa kabilang department. Walang magandang naisagot ang HR sa kanya kaya lalo siyang nagtaka. Alam ni Arthur na ang HR na ito ay dating kaklase ni Lisa sa college. Kaya naisip niyang baka si Lisa ang nakiusap dito. Nailipat ang dalaga sa ibang department. Hinayaan na lamang niya kung ganito ang naging desisyon ng HR. Bagamat kung tutuusin ay kaya niyang pigilan ang request ng HR ay naisip niyang baka ito na rin ang tamang panahon upang magkausap pa sina Fiona at Lisa upang matapos na ang alitan nila sa nakaraan. Aniya ay kung araw-araw magkikita sa trabaho ang dalawang ito ay baka sakaling makilala nila ang isa't isa at magkabati. Samantala, na mag-lunch naman si Lisa ay kinausap niya si Fiona at nagtungo sila sa rooftop ng school. Fiona, welcome to our department. Alam mo bang close ko ang lahat ng mga tao rito sa department natin? Pilit nang umiti si Fiona. Naghalukip-kip si Lisa at tiningnan sa mga mata si Fiona. Ibinaba na rin niya ang kanyang tingin patungo sa suot na damit ni Fiona. Wala ka pa ring pinagbago, Fiona. You're still pathetic. Sa isang iglap ay biglang nagbago ang mood ni Lisa. Hindi na ito ang Lisa na hindi makabasag pinggan. Ipinapakita na niya ngayon ang totoong siya. May ngiti itong mala sa demonyo. Ako mag-a-assess sa'yo kung mareregular ka ba sa work o hindi. Kaya make sure na itikom mo yung bibig mo. At the end of the day, wala rin namang maniniwala sa'yo whatever I bullied you in the past or not. But no worries. Hindi naman na tayo teenager kaya hindi na kita ibubuli ngayon. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kung gusto mong maregular ka, kailangan mo sundin ang lahat ng mga pinag-uutos ko. Okay ba yon? Takot na takot naman si Fiona. Nanginginig pa ang kanyang mga binti dahil nanunumbalik sa isipan niya kung paano siya sinunog ni Lisa sa pulsu-pulsuhan. Bumabalik ang kanyang trauma. Oh, wag ka matakot. Ikaw naman, masyado kang kabado. Sabi ni Lisa at humagikik. At tumawa. Tara na. Balik na tayo sa work. Nang mag-weekend ay hindi matahimik si Arthur sa kanyang apartment unit. Wala siyang ibang naisip kung hindi si Lisa. Siya ang nahihiya kay Fiona dahil sa ginawa ni Lisa sa nakaraan. Kaya naman tinawagan niya si Fiona at tinanong ito kung pwede ba siya ngayon. Nang oo ang sagot ni Fiona ay nagkita sila sa isang restaurant. Nag-order sila ng pagkain. Fiona, nalaman ko na kay Morgan kung sino ang nagsunog sa wrist mo. You may not know Morgan pero kaklase mo siya noon. Same with Lisa. Ganun ba? Si Morgan yung bagsak ang buhok, di ba? Actually, medyo familiar nga siya sa akin. Doon ko pala siya nakilala. Bakit mo nga pala ako inaya kumain sa labas? Gusto ko lang malaman kung okay na ba kayo ni Lisa? Napalunok ng laway si Fiona. Dahil nga alam niyang nobyo ni Lisa si Arthur ay natakot siya na baka magsumbong si Arthur kay Lisa at pahirapan siya nito sa trabaho. Gustong maregular ni Fiona dahil nakakaraming trabaho na siya sa nakaraan at palipat-lipat pa. Kapag hindi siya natanggap ngayon ay baka mahirapan na siyang mag-apply sa ibang kumpanya. Bukod doon ay may sakit din ang kanyang ina at kailangan niyang maghanap ng pampagamot dito. Ayos na kami. Actually, humingi siya ng sorry sa akin kahapon. Kaya huwag ka na mag-alala. Pagsisinungaling niya.
Napabuntong hininga naman si Arthur at napangiti na para bang nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman kung ganun. Masaya akong marinig yun. Bilang nobyo niya, gusto ko ring humingi ng tawad sa nagawa niya sa'yo sa nakaraan. I know nakaraan na yun pero for sure ay sariwa pa rin ang trauma sa isipan mo. No worries. Nagbago na rin naman si Lisa. She's very kind to everyone. Pilit lang umiti si Fiona. I see. Mukhang napakabait mo para sa kanya. Ha? Pagtataka ni Arthur. Wala. Huwag mong pansinin ang sinabi ko. Okay. Kapag may kailangan ka sa work, just message me sa chat sa work and I help you ha. Sabi naman ni Arthur. Nang matapos silang kumain ay umalis na si Arthur. Naiwan si Fiona sa seat at sobrang nanghihinayang siya para kay Arthur. Arthur, kung kilala mo lang ang totoong pagkatao ng babaeng yun, she's not only a bully. Mamamatay tao rin siya. Sabi ni Fiona. Ito ay dahil ang isa sa mga binuli noon ni Lisa ay nagpakamatay. Kaya para kay Fiona, si Lisa na rin ang pumatay sa kawawang dalagitang ito. Samantala, matapos kumain kasama si Fiona ay nagtungo si Arthur sa apartment unit ni Lisa. At doon ay nanood sila ng pelikula habang kumakain ng pizza. Napansin ni Arthur na medyo magulo ang unit. Oh, medyo magulo ang unit mo ngayon, Lisa. Oh, sorry Arthur. Hindi na kasi ako masyadong nakakapaglinis. Bala ko nga mag-hair ng kasambahay rito sa bahay. Ano sa tingin mo? Sabi ni Lisa. I agree naman kasi baka magkasakit ka kapag patuloy na marumi tong apartment mo. Okay, sige. Maghahanap ako soon. Hanapan kita sa mga kakilala ng kasambahay ko. Kailangan natin ng taong mapagkakatiwalaan. Sa panahon kasi ngayon, ang dami ko nang nababalitaan ng mga kasambahay na nagnanakaw sa mga amo nila. Sure, no problem. Nang gabi ring iyon ay may nahanap si Arthur. Ito ay anak ng kasambahay ng kanyang mga magulang sa Cavite. Ito ay si Nena, 20 taong gulang. Kinabukasan din ay pinapunta nila pa Maynila si Nena. Ngunit may parang kung ano ang nagtutulak kay Arthur na kausapin si Nena upang makiusap sa isang bagay. Para kasing may bumubulong kay Arthur na kailangan niyang alamin ng mabuti para sa pagkatao ni Lisa. Sa palagay niya ay ito na lang ang tanging paraan upang mawala na ang pagdududa niya sa nobya. Kapag naging mabuti ang pakikitungo ni Lisa kay Nena ay tuluyan na siyang mapapanatag na nagbago na talaga ito. At nakiusap na nga siya kay Nena na manmanan si Lisa at obserbahan kung paano siya nito pakitunguhan. Pumayag naman si Nena dahil nga alam ni Nena na anak ng amo ng kanyang mga magulang sa Cavite si Arthur. Nang araw ding iyon ay nagsimula na nga ang trabaho ni Nena sa apartment ni Lisa. Stay in siya roon. Si Nena ay maraming tigawat sa muka at panguri ng ilong. Medyo maitim din ang balat nito at may kaunting buhok sa mga braso. Kaya naman nang makita siya ni Lisa ay nadiri ito. Dismayadong dismayado si Lisa sa ganito ang itsura ng taong araw-araw niyang makikita sa loob ng unit. Hindi naman siya makakareklamo kay Arthur dahil ayaw niyang isipin ito na bumabase siya sa pisikal na itsura. What's your name? Tanong ni Lisa. Ako po si Nena. Nakangiting sabi ni Nena. Dahil ngumiti ito ay mas lalo itong naging pango. Naalibadbaran naman si Lisa sa ngiting ito ni Nena. Napakabulbulin mo naman. That's disgusting. Wala ka bang pang-ahit? Baka kapag nilutuan mo ako ng pagkain, may masamang buhok sa pagkain ko. Nawala naman ang ngiti sa mga labi ni Nena at natakot din siya. Sorry po, mag-aahit po ako ngayon. Yes, please. Saka na tayo mag-usap kapag ka nakapag-ahit ka na. At saka, bakit ganyan yung mukha mo? Tadtad ng tigawat. Hindi ka ba marunong maglinis ng katawan? Gosh, saan ka ba napulot ni Arthur?
Mag-aahit lang po ako sa banyo. At nag-ahit na nga si Nena sa banyo habang siya'y umiiyak. Masakit kasi para sa kanya na sabihan siya ng ganon. Nang matapos ay muli siyang lumabas ng banyo at sinigurado niyang mas malinis na siyang tingnan. Itinuro sa kanya ni Lisa kung ano ang mga dapat niyang gawin. Habang tinuturuan siya nito ay napansin niyang nandidiri sa kanya si Lisa. Nang matapos turuan ay umupo sa sopa si Lisa at nanood ng TV. Habang si Nena naman ay naghahanda ng pagkain dahil meron daw bisita si Lisa. Nang matapos nga niya maganda ng pagkain ay saka naman dumating ang dalawang babae. Pinaghandaan niya mga ito ng pagkain. Dilait-lait pa siya ng mga ito at pinagtawanan. Ngunit wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umiyak na lamang sa banyo. Naisip din niyang i-video ang mga babaeng ito kaya naman ginawa niyang upang ebidensya iyon. Upang kapag tinanong siya ni Arthur. Grabe talaga yung Fiona. Kahit hanggang ngayon mukha pa rin siyang lampa, sabi ni Lisa sa dalawang kaibigan. Ang mga ito ang kasama niya noong binubuli niya si Fiona sa high school. Siyempre, hindi naman magbabago ang gagang yun. Hulaan ko, nakasuot pa rin siya ng salamin sa mata hanggang ngayon, no? Sabi ng isa sa kaibigan. Oo nga, nakasuot pa rin ng gaga. Sabi naman ni Lisa at tumawa. Na-miss ko tuloy siyang ibuli. What if papuntahin mo siya rito? Then gawin natin ulit yung mga ginagawa natin sa kanya noon. Suwesyon ng isa. Gaga, paano kung magsumbong yun sa HR? Di lagot ako. Buti sana kung yung makausap niyang HR yung friend ko sa college. Pero paano kung ibang HR ang kausapin niya? Di mapapa-HR pa ako. Hay, nakakamiss no? Kung maghanap kaya tayo ng ibang mabubuli? Tanong ng isa. At lahat sila ay napatingin kay Nena na nagpupunas ng dumi sa table sa kusina. Paano kung yung pangit na yun ang ibuli natin? Sabi ng isa. Psst, pangit! Pango! Sabi ng isa. Naku, kung nakita nyo lang ang itsura niyan kanina, mandidiri kayo. Ang dami niyang buhok sa braso. Ginahasa yata ng unggoy ang nanay niyan sabi ni Lisa at nagtawanan sila. Hindi na kinaya pa ni Nena ang mga naririnig niya. Kaya naman kinuha niya ang kanyang bag sa kanyang kwarto upang umalis na. Hindi kasi niya kaya magtrabaho sa ganitong kasamang ugali ng amo. Hindi rin niya kinalimutan ang kanyang phone kung saan nakasave ang pambubuli ni Lisa sa kanya. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Lisa. Aalis na ako dahil hindi ko kaya magtrabaho sa babaeng napakasama ng ugali. Sure, umalis ka na. Mabuti nga kung umalis ka mag-isa. Diring-diri kaya ako sa'yo. Akala mo ba pipigilan kita umalis? Sabi ni Lisa. At umalis na nga si Nena at ipinakita kay Arthur ang video recording ng pambubuli ni Lisa sa kanya. At maging na conversation ni Lisa kasama ang mga kaibigan tungkol sa pambubuli kay Fiona. Hindi makapaniwala si Arthur sa kanyang nalaman. Ang akala niya ay magiging panatag ang loob niya once na makumpirma niyang nagbago na lang talaga si Lisa. Pero iba pala ang bagay na makukumpirma niya. Hindi pa pala nagbabago si Lisa at nagbabalat kayo lamang ito sa kanyang harapan. Mahal niya si Lisa pero kung ganito ang ugali nito ay kaya niyang mawalan ng pagmamahal dito ng isang iglap lamang. Humingi siya ng pasensya kay Nena at sa halip ay siya na lamang ang kumuha rito bilang kasambahay. Nahihiya siya at nakukonsensya dahil pakiramdam niya ay kasalanan niya kung bakit nangyari ito kay Nena. Bilang pagbawi ay tinanggap niya itong kasambahay sa kanyang apartment. Samantala, kinabukasan ay may pasok na sila sa work. Saktong nagkasabay sila sa elevator ni Lisa. Kaya binati siya nito habang nakangiti pa. Ngunit wala sa mood ngayon si Arthur. Hindi niya ito pinansin. Takang-taka naman si Lisa kung bakit hindi siya pinansin ni Arthur. Nagpatuloy ang mga araw na hindi pinapansin ni Arthur si Lisa.
Miski text o tawag ni Lisa sa kanya ay hindi niya sinasagot. Kaya naman nagsimulang mabahala si Lisa. Nang nag-uwian ay magkasabay sina Arthur at Fiona na lumabas ng building. Si Lisa naman ay nasa labas at tinihintay roon si Arthur. Nang makita niya magkasama sina Arthur at Fiona habang nagtatawanan ay halos manayo ang balahibo sa katawan niya sa sobrang selos. Arthur, nakangiting sabi ni Lisa na hindi makapaniwala. Bakit hindi mo ko sinasagot? Lisa, may dinner pala kami ng mga new hires. Nauna nang pumunta sa restaurant yung ibang mga new hire, kaya sumabay na sa akin si Fiona. Pwede ba akong sumama noon? Tanong ni Lisa. Naku, hindi pwede. Umuwi ka na lang, Lisa. At nagpunta nga sa parking sina Arthur at Fiona. Naiwan si Lisa na malakas ang kabog sa puso dahil sa sobrang selos. Galit na galit din siya kay Fiona dahil iniisip niyang inaagaw nito sa kanya si Arthur. Nang gabing iyon ay nagwala siya sa kanyang apartment. Dahil iniisip niyang kaya malamig ang pakikitungo ni Arthur sa kanya ay dahil kay Fiona. Kaya namang kinabukasan na mag-lunch ay kinausap niya si Fiona sa rooftop ng building. Walang ano-ano ay sinampal niya si Fiona. Nagulat naman si Fiona rito. Inaahas mo ba sa akin ang boyfriend ko? Hindi po. Hindi yun totoo. Kaya pala masyadong nagiging malamig sa akin si Arthur dahil inaagaw mo siya sa akin. Ito pang paraan mo para makaganti sa akin? Tingin mo ba gusto ka ni Arthur? Huwag kang magdelusyon. Hindi yan totoo, Lisa. Hindi ko siya inagaw. Paliwanag ni Fiona na umiiyak. Kung nakikipagkilala man siya sa akin, baka dahil mas gusto niya ako kaysa sayo. At hindi ko nakasalanan yun. Dito ay nanggigil si Lisa dahil ito ang unang beses na sinagot siya ni Fiona ng ganon. Na para bang may lakas na loob na itong sagot-sagutin siya porket malapit na ito kay Arthur. Sa galit ni Lisa ay sinabunutan niya si Fiona. Umiyak naman si Fiona habang nakahawak sa mga kamay ni Lisa. Nagpapanggap lamang na umiiyak si Fiona dahil pinalano na nila ito ni Arthur. Tama na yan! Sigaw ni Arthur na ikinagulat ni Lisa. Nabitawan niya si Fiona. Arthur? Nandito ka? Mas nagulat pa si Lisa nang makitang may hawak si Arthur na phone at nakatapat sa kanila na parabang binibidyoan sila nito. Matapos ay isinuksok na ni Arthur ang kanyang phone sa bulsa nito. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhang tanong ni Lisa. Anong ibig sabihin nito? May ebidensya na ako para mapatalisik ka sa company. Mas lalong nagulat si Lisa dahil litong-lito siya kung bakit ganito ang kinikilos ni Arthur. Arthur, ano bang problema mo? Ikaw ang problema, Lisa. Alam ko na ang totoo mong ugali. Naalala mo pa ba yung kasambahay natin na si Nena? I asked her na obserbahan ka. And sadly, you failed. Mukhang hindi ka pa rin pala nagbabago. At ang lahat ng ipinapakita mo sa akin ay puro pagpapanggap lang. Napakasama ng ugali mo. Arthur, please, let me explain. Nagnakaw kasi si Nena sa akin ng pera kaya siya umalis. Kaya ngayon sinisiraan niya ako. May video ako noon, Lisa. Gusto mo bang iparinig ko pa sa'yo? At ipinilay nga ni Arthur ang video na yon. Doon ay narinig nila kung paano pinag-uusapan ni Lisa kasama mga kaibigan ang pambubuli nila kay Fiona noon at kung paano nila ito gustong i-bully ulit. Naroon din ang pambubuli nila kay Nena ng gabing yon. Nanlaki naman ang mga mata ni Lisa sa kanyang narinig. Ngayon ay wala na siyang kawala pa. Wala nang palusot ang kanyang mapapaikot sa utak ni Arthur. Alam ko na ang totoo mong ugali, Lisa. Kaya maghiwalay na tayo. And also, kung tingin mong bibigyan kita ng option to resign, huwag mo nang isipin. Dahil sigurado kong mapapatalsi ka sa company for violence.
At matapos noon ay umalis na nga si Arthur at Fiona. Naiwan sa rooftop si Lisa habang umiiyak at nagsisisigaw sa galit. Mahal na mahal niya si Arthur kaya naman galit na galit siya ngayon. Nang pinatawag siya ng HR ay sinabi nga ng mga ito sa kanya na huwag na siyang pumasok bukas. Nang araw ding iyon ay nagligpit na siya ng mga gamit habang umiiyak. Sinubukan pa niyang makiusap kay Arthur na makipagbalikan ngunit binalak na siya nito sa mga social media accounts at maging sa text message. Iyak siya ng iyak sa kanyang apartment. Nahirapan siya makahanap ng ibang trabaho kaya kalaunan ay napilitan siyang lumipat sa murang room for rent. Mabigat ang mapatalsik sa isang kumpanya dahil sa violence. Kung matanggap man siya ay suntok ito sa buwan. Umaasa na lang muna siya ngayon sa mga bigay sa kanya ng mga kapatid. Namayat pa siya dahil tinipid niya ang perang ibinibigay sa kanya ng mga kapatid habang naghahanap pa rin ng trabaho. Samantala, makalipas ang ilang buwan ay naregular na nga sa trabaho si Fiona. Masaya siya dahil hindi man niya nakamit ang hustisya sa pambubuli ni Lisa sa kanya noon ay nakamit naman niya ito ngayon. Tunay ngang ang karma ay dumadating sa pinaka-perpektong panahon. Samantala ininstall naman ni Arthur ang kanyang Tinder app at nangakong hindi na siya maghahanap ng kadate sa online. Aniyay, mas maganda pa rin na personal na nakilala ang taong kanyang makakadate. Makakalipas lamang ang ilang buwan ay may namuong pagtitinginan sina Arthur at Fiona para sa isa't isa. Kaya naman niligawan ni Arthur si Fiona at sinagot naman siya nito matapos ang 1 linggo. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Maraming salamat po sa palaging mga sumusubaybay dito sa ating channel. At sa mga bago pa lang ay mag-subscribe na kayo. I-hit na rin ang notification bell. Ito ang Dagi TV. Peace out.